question. Avoid unnecessary remarks. Sabi mo, kanina may natalikod. May natalikod. Some only. Sabi mo. Not all, Some. sir. Some. Yes, some. Sabi na, Pastor Pablo, binanggit mo kanina Timoteo 4:1. Di ba yung mga natalikod sumunod sa aral ng demonyo? Sagot. Sagot sa 12 na doktrina at aral ng Iglesia ni Cristo. Bawal kumain ng dinuguan. Bawal mag-asawa ng hindi kapanalig. Kayo ang doktrina ng demonyo. Sa huling araw. Unang Timoteo 4:1 hanggang 4. Huling araw. Mga bulaang propeta. Maginasihan ng demonyo. Pinadala at sugo ni Cristo. Ni Antikristo. Ni Satanas ng Diablo. You have failed. Okay. You have failed to do Okay. your proposition. No unnecessary remarks, please. Tinatanong lang kita, yung tumalikod, sumunod sa aral ng demonyo. Di ba ang aral ng demonyo, okay? Please listen. Ang aral ng demonyo, Let's listen. bawal ang pagkain ng karne, Last 2 minutes. bawal ang pag-aasawa. Meron ba kayong doktrinang ganyan? Sagot ko, nandito, 25 doctrines of the Iglesia ni Cristo for indoctrination, Hindi. after which kasama Ang nito, tanong, oath of undertaking, Mister- number 18, yung bawal kumain ng dugo at tinuguan, at bawal mag-asawa ng kapanalig. That is the doctrine of Demas, because it is doktrina sa aming disiplina, hindi Lima. doktrina ang silibasiya. Excuse me, Sa please. inyo doktrina. Order. Pagdating, Order, please. Dalawang Order. lima Order. na mga aral Order. at doktrina. Brother Alvin, time out. Yes. Please. Di ba ang nakasulat sa 4:3, hindi naman dugo, kundi karne? Di ba? Di ba may doktrina ba kayo? Bawal ang pagkain ng karne. Sagot! 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 Bawal ang pag-aasawa ng di kapanalig. Karne! Doktrina ng Iglesia ni Cristo. Hindi Karne doktrina ang ng Iglesia tanong. Katolika. Kaya sa huling araw ang katuparan sa Ginoong Karne! Felix Manalo. Katuparan ng 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. Aral ng demonyo. Okay. Pagkabawal ng asawa 1 ng minute. hindi kapanalig. Bawal mag-asawa ng Katoliko. Bawal mag-asawa ng Sabanista. Okay. Brad, okay. Doktrina nila. Doktrina ng Diablo. Ayon sa 1 Brother Timoteo Alvin, 4:1 hanggang 3. Okay. Ang itinatanong ko, 1 minute. Mr. Alvin, ang tinatanong ko sa 4:3 ng Timoteo, ang ipinagbabawal ba doon, dugo o karne? Sagot! Ang ipinagbawal, pagkain! No. Hindi specify lang na karne! Bawal magkain! Ang doktrina ninyo! 18! Bawal kumain ng dugo! Bawal mag-asawa na hindi kapanalig! Doktrina nila! Doktrina ng demonyo na bawal mag-asawa sa Okay. Katoliko! Okay. Bawal mag-asawa sa Sabanista! Bawal mag-asawa sa born again! Doktrina ng demonyo! John 8:44, ang ama ng kasinungalingan, si Satanas! Time. Si Lucifer! Nadayhayag na ngayon sa gabing ito! Time. Naging sugo ng Antikristo! Time. The cross-examination is over. Time. Please, time. It's already time. Dahil po kami, hindi mo po kami kaya na gumagamit ka ng mga pasugo kung minsan out of context ang pagkakagamit mo. Ikalawa, kung yan ay pasugo namin, hindi ang pasugo, Biblia. Parang pinagkukontra mo kanina para sa amin, yung ang aming source ng doktrina, pasugo. Hindi mo alam, yung isinusulat namin sa pasugo, galing sa Biblia yan. Ayun. Hindi naman pwede, Mr. Gitamundo, na yung buong Biblia, isulat namin sa isang isyu lang ng pasugo. Pag magbasa ka ng pasugo, yun pong mga kaibigan pala namin na mga hindi po iglesia, pwede po kayo nabigyan namin ng kopya ng pasugo. Libre po. Bahala kayong makipag-usap sa mga kapatid namin. Makakakuha ko kayo ng pasugo. Ngayon, halimbawa,
meron po siyang sinabi na binasa niya, na sabi raw ni kapatid na Manalo, do not believe in Manalo, but believe in the Bible. Tama yun eh. Oo. Dahil sa hindi naman si kapatid na Manalo ang may-ari ng aral o doktrina na aming itinuturo. Pagka dadalo ka sa doktrina, in case lang, you will listen to our fundamental doctrines with an open mind, ay baka matulad ka rin sa milyon-milyong Pilipino na dati Katoliko, nag-iglesia ni Kristo. Oh. Hindi namin sila pinilit. Yung mga taong yan na nag-iglesia ni Kristo, dumaan po yan sa pag-aaral. Kaya, halimbawa, nag-aaral na sila sa amin at meron silang gustong itanong, sasagutin namin kung yung tanong ay sa Bible, sa Biblia namin babasahin. Kasi yun ang itinuro sa aming paraan ni kapatid na Manalo. Ayun, si kapatid na Manalo, wala siyang itinuro na sariling aral o doktrina. Wala. Oh. Pero, huwag kang magagalit. Kanina binabago mo yung nakasulat sa Biblia. Ang tanong ko sa iyo kanina, doon sa unang Timoteo 4:3, ano ba ang bawal kainin? Ang ipinipilit mo, ano? Dugo. Eh wala ka namang mababasang dugo doon eh. Ang mababasa, pakibigay mga sa akin yung Dewey Rhymes. Alam niyo mga kaibigan, kung si Mr. Gitamondok ay maging honest lang, babasahin ko na lang. Doctrines of Devils. Number 1, forbidding to marry, to abstain from meats. Ano ba yung meats? Dugo o karne? Ayun, sana kumuha ka ng Dewey Rhymes Bible. Kasi Iglesia Katolika po ang version na ito eh. Baka po wala siya, baka po walang ganong version si Mr. Gitamondok, bibigyan sa ni Katoto ng version na yun. Ano, Katoto? Kung wala pa siyang version na ganito. Aha. Nang sa ganon, makita niya, hindi yung dugo ang aral ng demonyo. Ang aral ng demonyo, sabi ni Apostol Pablo, bawal ang pag-aasawa, bawal ang pagkain ng ano? Karne. Kaya po, tinanong ko kanina mga kaibigan, di ba nagtanong tayo, meron ba kayong doktrinang ganyan? Ayun. Ang sagot niya, yung pang-doktrina ninyo, sa number 25 ba yun, sabi niya, ay bawal sa inyo ang pagkain ng dugo. Wrong number. Mali ang sagot. Hindi naman yun tinatanong ko eh. Talagang bawal ang pagkain ng dugo. Di ba niya alam yun? Oh. Sa Biblia po, bawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Deuteronomio, Kapitulo 12. Ayan. Para po sa mga kaibigan naming mga Katoliko narito, yan po tanong ninyo kasi ba't kayo hindi kumakain ng dugo? 12, 15. Ito po ang sagot. Ito. Maganda pagkakasulat dito eh. Sabi ng Diyos, gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne. Talatang 15. Verse 16, huwag lamang ninyong kakanin ang dugo. No, meron pa karugtong. Iyong ibubuhos sa lupa
na parang tubig. Ngayon, sabi ng Diyos yan, aral ng Diyos, kumain ka ng karne, huwag kang kakain ng dugo. Ano aral ng Katoliko? Huwag kang kumain ng karne, Biyernes Santo, at kumain ka ng dugo. Oh, paano mo ngayon sasabihin dito sa mga iglesia ni Kristong narito, bumalik kayo sa Katoliko? E di balik na naman kami sa pagsunod sa aral ng demonyo. Kaya nga kami umalis sa Iglesia Katolika. Kaya karamihan dito ng mga iglesia ni Kristo, nag-imbita ng mga Katoliko, mahal na mahal namin kayo, ayaw namin kayong madaya nitong mga bulaang propetang ito, na, alam ninyo, itong aklat na ito, kung may time lang tayo, sinasabi raw ni Mary, among my priests, true wolves in sheep's clothing, mga lobo, false prophets, ang mga priest. Isip-isipin ninyo, ang itinuro sa inyo ng mga kaibigan namin Katoliko, hindi aral ng Diyos, aral ng demonyo. Bakit hindi po kayo umalis dyan? Yung sinabi na kanina, sabi ng Diyos, umalis kayo, get out of her. Yung Babylonia doon, Iglesia Katolika yun. Kaya kami umalis eh. Kaya kami lumabas. Oh, Last kaya, 10 seconds. sana po, yung magpatuloy kayo sa pakikinig. Welcome kayo sa Iglesia ni Cristo. Thank you. Thank you. Time. Thank you very much. Time.